hearing. Pero inaasahan po na sa Quadcom ay muli po itong ipapatawag dahil po alam niyo naman, 'di ba? Meron pong pumunta pala to sa Senate hearing. Pero hindi siya gaanong ininterpellate o pinagtatanong. Kasi ang pinukusan nila noon ay si Digong. Pero sa susunod po na Senate hearing, sigurado ko si Espinido ay nandoon kasama si Kerwin Espinosa, attend din daw po. Pati na po itong sila Marvin Marcos, ipapatawag din daw po yan. Ayun po, itong si Espinido po kasi walang kagatol-gatol na sinabi po niya na itong si Bato de la Rosa ay tinawagan siya para po meron pong isang mayor na baro na huwag daw pong isama sa sinasabing drug list ni Digong. Sinabi niya yan harap-harapan, sa harapan mismo ni Bato de la Rosa, walang kagatol-gatol kahit na senador si Bato de la Rosa na. Talagang si Bato de la Rosa sinabi na lang niya, hindi ko maalala talaga ba? Tinawagan kita? Parang alam niyo nagmaang-maangan. Shoutout Maxi Sunny Armia. Ayan, hello po. Ngayon, ito po yung isa po sa kanyang video na kung saan ipe-play natin. Kasi ito po, dito po ay marami po siyang dito, inamin. Ayan, Mami Presi, shoutout po. At Ate Consuelo Juan. Ayan, nagtataka nga ako kasi importante ang pag-attend ni Joby Espinido doon po sa Senate hearing, pero hindi po siya binanatan ni Bato. Hindi siya tinanong ng tinanong. Ang sabi na lang ni Bato, sige, next hearing na lang kita i-interpellate. Alam niyo, kasi hindi niya kayang hiluton si Joby Espinido, hindi katulad doon kay Grijaldo na talagang siguro nabilog niya ulo, nahimas-himas niya, kaya po wala pong kahit anuman lang na kumbaga itong si Grijaldo talagang sumakay sa script ni Bato de la Rosa. Ngayon ito po si Joby Espinido naman ang pakinggan natin kung ano ang kanyang sinabi sa Quadcom. Bakit hindi ito sinita ni Bato doon sa Quadcom at hindi niya pinukusan si Espinido? Kung tutusin, talagang siya ang pininpoint dito ni Espinido. Kaya po, ito, panoorin po natin. Colonel Espinido, punta ho tayo sa page 6 doon sa affidavit ninyo. And please go to number 34. Pakibasa niyo lang po yung first sentence na sasalaysay ninyo. From my experience, I can say that the PNP is the biggest crime group in this country, Your Honors. Is that true? Yes, Your Honors. Mabigat, Colonel, itong salaysay na ito, ha? I will not ask you the names now, pero sa executive session na rin. Are you saying all of this because malapit na po kayo mag-retire sa serbisyo? Yes, Your Honors. And you seem to be so displeased. Hindi ho kayo naging masaya sa mga panghitabo ba? Sa mga pangyayari? Yes, Your Honors. What do you plan to do upon retirement? Ano ang gusto ninyong gawin for your community, sa simbahan ninyo, for your people? To continue siguro, Your Honor, sa pag-evangelist. Tapos na ako sa trabaho as a public servant, then yun naman ang sa Panginoon ko, because in Matthew chapter 6 verse 33, it says that seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Yun ang gawin ko, Your Honors, if God's will. Mag-missionary lang. Colonel Espinido, do you honestly believe na hanggang ngayon malaki pa rin ang problema ng drugs natin sa probinsya natin sa Leyte? Sa Leyte ngayon, Your Honors, because Kerwin Espinosa is bumalik na. Yes. Bumalik na naman, Your Honors. Paano kasi magkaubanda sa atong probinsya? Ang atong speaker nasad sa atong probinsya. What do you think is the best thing that can be done para mabawasan ang problema ng drugs doon sa probinsya natin? Your Honors, ang police lang talaga ang mag-sulba sa lahat ng problema.
walang kasali, hindi kasali ang mga elected officials. Only the police, because we have the power mandated by laws to implement the law without fear or favor. That is our mission, to maintain and prevent, to serve and protect. Yun lang sana, Your Honors, ang police. Isinasabuhay yung mission at saka yung core values na pro-God, God-fearing, hindi tumatanggap ng pera. Matapos yung problema ng drugs, Your Honors and Lady. Thank you, Colonel Espinido. Thank you, sir. Mr. Chair, I end my inquiry in this committee. Hopefully, with what Colonel Espinido said, we're hoping that we can strengthen our police operations, that the national government will strengthen the police force in our province in Leyte, through the help of the Philippine National Police and through the help of our speaker. Thank you so much, Mr. Chair. Thank you, Colonel Espinido. Thank you, you, sir. Congressman Gomez. The next to interpolate is Congressman Serge Dagook. Congressman Dagook, you're recognized. Thank you, Mr. Chair. Good afternoon, everyone. Mayong hapon, Colonel Joey. May nga po, sir. I would like to ask you about paragraph 4 in relation to paragraph 12 sa affidavit mo. Sabi mo kasi, sa paragraph 4, tinawagan ka ni Chief PNP dati, Ronald De La Rosa. Doon sa paragraph 12, you personally reported to him. You personally reported to him. So, yung bang boses na narinig mo, yung boses na narinig mo nung tumawag, yung sabi mong si General De La Rosa, dating Chief PNP, pareho ba na boses nung nagkaharap na kayo? Yes, Your Honors, Mr. Chair. Ibig sabihin, Mr. Chair, kayo ay hindi lang naniwala na si former Chief PNP yung tumawag sa iyo, kundi na-confirm mo na siya talaga nung nagkaharap na kayo dahil pare-pareho yung boses ng tumawag at yung boses ng taong kausap mo nung nagkita kayo. Yes, Your Honor, Mr. Chair. At saka hindi lang ganun, Your Honors, ang pag-intindi ng familiarization ng boses niya, may order na kagad. Order. Okay. Yes. Sinabi mo kanina na nung tinanong ka sa isa sa mga kasamahan namin dito sa committee, kung ano yung masasabi mo sa drug on war ng dating administrasyon. Isa sa nabanggit mong terminology is practical. Practical. Sabi mo successful dahil practical. Can you describe or define what is practical to you in as far as drug war is concerned? Yung practical naman, pag intindi ko, Your Honors, yung kausapin kaagad direct yung mga involved, tinanong kung sino ang source ng drugs nila, pinuntahan na, hindi na pinahintay na mag-file ng complaint kasi ang kagawian ng police, Your Honors, makahingi lang ng information right after kung mahuli na yung isang suspect. Pero sa time na yon, pag ikaw lang isali ka lang doon sa list, pwede na kapuntahan at saka tanungin kung saan yung drugs mo. That's how, yun ang sa palagay pag-isip ko na very practical approach, Your Honors. Mr. Chair, yung bang sa palagay mo practical sa tingin mo ay in accordance with law? I cannot really specifically, Your Honors, kung in accordance with law, as long as the PNP, number one, Your Honors, hindi hinuli, no? Pangalawa, yun siguro lang ang approach na papuntahin ka sa police station kasi nalista, yun siguro ang
parang hindi na maganda, Your Honors, no? Binapapunta mo na walang invitation, kung ano pa man. Pero kung as sa tao lang tayo, Your Honors, na parang bigyan ng second chance yung mga involved, sa ganun lang ng mga paraan, Your Honors. Mr. Chair, gusto ko lang linawin at masigurado na uulitin ko yung tanong ko, Colonel. You appreciate, no? Parang inano mo yung pinupuri mo yung drug war kasi successful siya, sabi mo, at practical. Gusto ko lang ulitin yung tanong ko. Yung practical ba na sinabi mo is always in accordance with law? Yung mga ginagawa doon sa practical na sinabi mo, Mr. Chair. Hindi siguro lahat, Your Honors, no? Pero mayroon lang na mga example, Your Honor, sa akin. Kinausap ko si Mayor na para matapos na ito, isurrender nyo na lang yung drugs. Ikaw, Mayor Aldong, isurrender mo na lang yung baril. Ikaw, Adot, isurrender mo lang yung mga tao mo na involved. So that's how I pag-intindi ko sa practical, Your Honors. So, ulitin ko, kung tama yung pagkakaintindi ko, hindi lahat ng practical sa tingin mo ay in accordance with law. Mayroong iba na practical sa operasyon pero hindi sumusunod sa batas. Tama po ba yung pagkakaintindi ko, Mr. Chair? Yes, Your Honors. I admire you, Colonel, for being candid. I really admire you for being candid, no? Hindi selective yung inaamin mo. Now, dito sa reward system, ang dami nang nagtatanong ano yung 50 to 100 per day na quota, may 20,000, may galing sa STL. Ito bang pinag-uusapan dito sa affidavit mo na reward system? Is this official? Mayroon bang official na issuance ang PNP sa reward system, Mr. Chair? Sa reward system, Your Honors, hindi yun ma-indicate doon kasi parang kuan lang yun, parang ibigay lang yun kung may ganun ang mga pangyari, Your Honors. Pero yung quota, lahat naman instructed ang mga chief of police na lahat ng nasa list na ibinigay pababa parang taas na knock and play ninyo para mapagbigyan din ng pagkataon yung mga nasa list na mag-surrender. Ibig sabihin, Mr. Chair, wala talagang official issuance yung PNP regarding sa pinag-uusapang reward system. Parang tradisyon lang or verbal order lang. Parang ganun po ba yun, Mr. Chair? Verbal lang, Your Honor. But in my station, Mayor Paruhinog declaring talaga na pag makahuli kayo, Chief, dito ang kaugalian namin, magbigay kami ang LGU ng 100,000 per operasyon ng buy-bust kung malaki ang mabuy-bust ninyo. As Colonel, no, junior officer ka, alam mo ba na dito sa Kongreso, taon-taon, may budget po na intelligence fund sa PNP? Alam mo ba yon? Alam ko, Your Honors. So, as Chief of Police na na-assign sa different areas, nakagamit ka ba ng intelligence fund doon sa mga operations ninyo? Bakit, in my case, no, I have a personal experience na yung Chief of Police ay humihingi ng gasolina dahil kinulang sila ng budget. Nagsosolicit ng computer set dahil wala silang ano. So, going back to my question, naranasan mo ba na may na-release sa'yo na or may naibigay na intelligence fund doon sa mga operasyon? Kasi inuutosan ka na manghuli. Your Honors, wala. So, Mr. Chair, it is very clear na kailangan siguro nating busisiin yung intelligence fund doon sa budget ng mga different government agencies, particularly PNP, saan ginamit yon? Bakit nanggagaling na sa STL, kung kani-kanino,
yung mga ginagawang ano, o yung mga binibigay na reward, because with this kind of practice ay hindi talaga natin masiwata kasi may nagbibigay. Baka yung nagbibigay ay involved din. So, finally, Mr. Chair, although marami akong sanang katanungan, but I would like to yield to the other members. Medyo nakakabahala po yung paragraph 34, no? Na sinabi dito ni Colonel Espinido na from my experience, I can say that the PNP is the biggest crime group in the country. Mr. Chair, if you will allow, can I ask kung sino yung alam ko kasi we have invited here some PNP officials. Kung sino yung pinakamataas na PNP officials na nandito, pwede, can I ask a comment from the PNP officials? No, this representation would like to ask, no, that top-ranking PNP officials who are present in this committee hearing, ano po yung masasabi niya doon sa paragraph 34 nung sinabi ni Colonel Espinido, an active member of the PNP, na ang biggest crime group in this country is yung PNP. If the chair would allow na tanungin natin yung pinakamataas na high-ranking of PNP na nandito. May I know who is the highest ranking PNP officer present in the committee hearing today? Who is the highest ranking, Comsec, who is the highest ranking PNP officer present in this committee hearing? Sir, we have General Karamat. May we ask General Karamat to reply to the question of Congressman Dagook? General Karamat, you're recognized. Kindly reply to the query of Congressman Dagook. Thank you, Mr. Chairman, sir. Come again with the question, Mr. Chairman, sir. Congressman Dagook, can you please repeat the question? Mr. Chair, under paragraph 34 of the affidavit of Colonel Espinido, sinabi niya na base sa kanyang experience, ang pinaka-biggest crime syndicate sa bansang ito ay ang PNP organization mismo. Ang tinatanong ng representasyong ito, ano po ang masasabi ni General Karamat doon sa nasabi na statement sa affidavit ni Colonel Espinido, no, an active PNP personnel at present? Mr. Chair. Mr. Chair. Before we ask General Karamat to reply, Congressman Akop. May I know if General Karamat has taken his oath? Comsec, has General Karamat taken his oath? Yeah, General Karamat, you have taken your oath, correct? Yes. Yes. Please reply, General Karamat. Mr. Chairman, I totally disagree with the statement of Lieutenant Colonel Espinido that the PNP organization is the biggest syndicate here in our country. We could not have the kind of peace and order situation we are experiencing right now in our country if not for those dedicated policemen maintaining the peace and order in our country, sir. Does that satisfy the gentleman from APEC party list? Mr. Sir, last question in relation to, as follow-up question to Colonel Espinido. Okay, last question please. Ang ibig mo bang sabihin na Colonel Espinido
nung sinabi mo yung paragraph 4 na biggest syndicate, is this only in as far as drug war is concerned o yung overall operation ng crimes, yung solving of crimes, law enforcement, or ang tinutukoy mo ay big crime syndicate is just only for drug war? Your Honor, Mr. Chair, yung drug war, pero quote-unquote, Your Honors, the PNP itself is maganda na yung police natin, yung institusyon ng PNP. But the member of the PNP, I was one na member na biktima ng gano'n na pangyayari. And I can, makasabi ako sa inyo kasi ako ang biktima sa drug war ng former President Rodrigo Duterte. And even I've heard from the mouth of former President, galit siya na nangyari na ako ang pinagbintangan. So, magsabi ba ako na wala sa PNP ang organized crime groups? The PNP itself, again, the institution is very effective. Maganda yung Pilipinas may PNP. Pero yung member ng PNP, yun lang ang problema, Your Honors. Thank you. Thank you, Colonel Espinido. Thank you, General Kalamat. Thank you, Mr. Chair. Ayun po. Yun po yung yun pong video na yun. Kita nyo binanatan ni Espinido si Bato de la Rosa dyan. Tinukoy niya mismo si Bato. Pero kita nyo pagdating sa Senate hearing, parang magaan itong si Bato kay Espinido. Okay, Ate RJDF, shoutout po. Okay naman po. Hindi nakakapanood ng live lately na busy. Okay po, Ate RJDF, condolence po. Ngayon, ang pinagtataka natin, bakit napakalambot ni Bato de la Rosa kay Espinido sa Senate hearing? Hindi man lang niya binigyan ng diin ang mga pinagsasabi ni Espinido doon po sa Quadcom. Ang pinagtuunan ng pansin talaga nila doon ay si Digong. Diba? Ewan lang natin, baka ginagapang na nila ngayon sa Espinido, pero tingin ko hindi nila magagapang sa Espinido kasi ang nakapagpabago sa kaisipan ni Espinido, ang sabi nga po niya